Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat mga kakampi. At siyempre ito na naman po ang Unicode Fe Nicodemus. At kasama natin si Chinoy. Chinoy, magandang araw. Magandang tanghali. Magandang hapon. Kayo ka konti. Magandang hapon sa ating taga-subaybay Luzon, Visayas, Mindanao. Sana tangkilin niyo ang kakampi online kay Nicodemus. Ayun. At siyempre mga kakampi, meron tayong mga kasama dito. Importante rin to sa atin, lalo na dun sa mga kababayan natin. Ano? Diba? RB? Tingnan nga natin kung sino ang kasama natin. Alam ko, ano to respetadong tao din, ano? Ng mga halos sa mga magsasaka, yung mga nagtitinda. Agriculture policy. Oo, yan. Bakit nagmahal ng chicken? Ano? Bakit kayo? Sige, tingnan natin. Hello po, sir. Madala. Ayan, sir. Guwapo. Oo. Bata pa yan. Magandang umaga po. Magandang araw po, Sir Rosendo. Kamusta na po? Magandang hapon ho, sir. Magandang umaga. Uwi na siya, Arby. Hello po. Sir, kamusta na? Kamusta na kayo? Okay naman. Yung problema natin, mababa yung presyo ng palay. Palay po, palay. Medyo mababa nga ngayon di ba? Sige, ikaw. Sir, kumusta ang ating mga babuyan natin? Bakit ayaw bumaba ang presyo ng ating baboy? Ang baboy, for the past, yung last year kasi tinamaan tayo ng ASF, alam natin. So yung production, apektado itong yung production ng up to September. We hope na nagkataga ngayon by December, medyo baba konti yung presyo. Pero sa ngayon kasi so far ang kulang natin ng local production. Malaki lang pa rin ang local production. Yeah. Mm-hmm. So, ibig ba sabihin, sir, ang sinag namumroblema ngayon sa presyuhan? Yes, yung live weight nasa 250 pesos live weight ang baboy. So, dito, sa ano pa lang, doon sa talagang kuhanan ay mahal na, no? Di ba, sir? Ganun po. So, sir, pero ang chicken, under ba sa inyo? Ganun din? Kapag ulit Ang chicken, sir. Chicken sa ngayon ang live weight nasa 125 to 130. Mm-mm. So mahal nga. Press siguro nasa 200 210. Kasi ang mahal nga tumaas. Bakit walang kontrol Hindi na kontrol yung mga ganyan. Bakit kaya namamahal? Ako nagulat din ako nung bumili ko Parang 50 pesos yung itinaas ng chicken, sir. Yeah, nagka-problema yung mga grower. Ang nangyari is hindi masyadong lumaki yung mga chicken. So, oo, ang liliit. May problema sa inventory. Kaya tumaas ng konti. Pero we hope to normalize siguro next month kung tuloy production natin. Oo, kasi nagulat akong bigla nang nagkaganon na. Sabi ko, sobrang 25 130. Oo. Ang taas nga Pero sir, biglang 50 pesos agad ang idinagdag. Ganun kataas ang chicken. Nakakagulat, di ba? Yeah, malaki. Sa farming. Okay. So sir, pero kamusta naman din ang halimbawa, ngayon malapit na naman ang Pasko. Kaya ba kaya ng mga ating mga retailers na makaagapay dun sa bilihan? Kung ganyan? Yeah,
marami naman nag-aaral ngayon, no? Especially preparation for itong sa Paskos, Mm-mm. yun na medyo bababa ng konti pagdating ng December. Yan. Kahit konti, ano po. Pero may sinabi ka kanina sa amin na parang namumroblema ang industriya ng katulad sa sinag. Ano bang nagiging problema ron, sir? So far, yung sa growth chicken, may tumak. Kaya karoon ng problema. May pang-farming, Mm-mm. dito, tinitignan yung situation para mag-speed o dun sa yung mga binigay na sisyo. So, yun. Pero mag-speed pa kaya. So, sa pa natin, kung nag-alaga is matapos. Mhm. So, ito ba ay dahilan din ng kaya tumataas because of yung mga gasolina, yung sa merkado, kasama rin ba siya dyan? Kaya tumaas bigla? So far, hindi pa pinaktor in yung gasolina. Wala pa. Wala pa. Talagang mahal lang talaga, no, sir? Huh? Sige. Siyempre, galing sa gulay naman. Bakit ang repolyo dati mababa, naging 50 na? Ay, yung ibang gulay, tumaas. Kamatis, tumaas din. Tag-ulan na kasi, di ba? Ganun yun, sir, ano? Tag-ulan. Yung gulay dapat hindi masyadong papataas, no? Kasi kung makita natin farm gate price, farm gate price ng mga gulay, hindi masyadong sumipa pataas eh. For example, dokto natin na gulay sa Benguet, yung cabbage sa farm, nasa 20 mura pesos. talaga doon. 20 pesos. Tapos itong carrots. Sa farm, nasa 20 pesos lang. No? So, siguro yung delivery sa Manila nagka-problema. Next naman yung weather condition natin. Dapat hindi basta-basta tumaas. Pero sir, yung halimbawa yung sa bigas na talagang 20 pesos, ang mga katulad ba ninyo ay namumroblema diyan kasi halimbawa 20 pesos nga ang bigas, di ba? Nung sa iba, di ba? May problema ba sa mga retailers, sir? Sa industry naman, kasi yung presyo dun sa 20 pesos is subsidized by the government. Okay. Oo. So, ito is yung targeted Sir, choppy ka, sir. Choppy. Yeah. Ang pinaproblema natin is yung tariff kasi. Oo. World market price bumaba. No? So, from $620, bumaba ng $304. So, isa yung sa problema. So, yung hinihingi natin sa NEDA, nagtaas yung tariff para pag-normalize yung price. Yun, yung tariff ang problema talaga, di ba? Pero sir, sa kabuuan ninyo, hindi lang naman sinag, marami yan, ang sinasabi ko, ano yung panawagan natin? Kasi alam ko, ang dami mga ginagawa ngayon ng presidente, di ba? Nagbibigay ng mga machine para sa dryer ng mga bigas, ng palay, tsaka may kiskisan na inaano siya, na inibigay sa mga probinsya, di ba? Sa mga remote area. Pero, anong masasabi niyo sa ganun, sir? Yung mga binibigay kasi ng ating presidente galing sa tariff collected. Yung tariff collected ng imported price. So, mapupunta yan sa sektor ng Sir, choppy ka, sir. Choppy. Choppy ba siya, Arby? Choppy ka, sir. Lapit lang ng konti, sir. Kasi sayang, maganda pa naman yung usapan natin. So, ang isang tanong ko kanina, sir, yung nga sa 20 peso, doon sa mga binibigay pala ng ating Pangulo,
Nakita ko maraming magaganda ngayong makabago na kiskisan, dryer, sa bigas to ha, ay sa palay. So anong masasabi niyo sa ganun, sir? Is it Yeah. good para sa inyo? Yeah, magandang ano yun, direction. Kasi yung price tarification law, yung tariff mapupunta dun sa farm machineries. So ito yung mga binibigay sa ating mga magsasaka. Kaya ito natin ibalik yung tariff from 15 to 35. Parang malaking pondo ang mabibigay sa ating mga magsasaka. So, okay na okay kayo sa ganun? Yeah, Yeah. okay. Yeah. So, may tatanong ka pa? Sir, regarding yung mga nakumpiskan Bureau of Agriculture sa mga bawang sibuyas, makakain ba natin para at least makabili Magagamit. na mura? Magagamit ba natin? I think contaminated yan, no? So, dapat hindi pwedeng benta yan. So, dispose yan sa incinerator para masuot ito. Hindi naman natin mas di maganda kung yung quality ng sibuyas makaka-apekto sa consumer natin. Ako nakita ko kasi ako yung personal na namamalengke. Nung una nga marami yung malalaki, no? Yung malalaki talaga, pero ayoko, sabi ko, ang lalaki. Tapos sumunod na 2 weeks after, nung pumunta uli ako nun, sir, wala na. Sabi nila, pinagbabawal na nga daw yung mga imported, sabi nila. Mas maganda raw yung mga imported kasi mas mababa kesa sa mga local natin dito. Paano mo sasabihin, sir? Bakit mura yung mga imported dito sa atin? Yeah, kung may pag-smuggle yan, siyempre hindi natin alam kung anong chemical yung binabad dun sa mga gas. So, kaya mas mura dahil dumaan sa proper inspection. Oo nga. Baka hindi na kinain ng bansa nila tapos tinapon din pa. Oo nga, pwede. Kasi yung isang napansin ko, masyado siyang matigas. Masyado siyang matigas pag hiniwa mo, parang lumalaban sa kutsilyo. Hindi nga. Sabi ko, ba't ganito to? Tuwan-tuwa pa naman ako dahil ang laki ng sibuyas no, sir. Tapos pag ginanon mo, wala siyang juice, parang matigas lang siya. Ibig sabihin nun, merong nakalagay na iba yun para na hindi siya mabubulok, no? Yes, so kaya kailangan na dumaan sa SPSIC, no, yung phytosanitary inspection para at least contaminated or may problema dun sa kuwan. Tama. Okay, so sa ngayon, sir, ito ating pamahalaan na marami siyang mga projects na ginagawa para sa mga magsaka at saka sa mga mangingisda. Pero sa grupo ninyo, sir, ano ba yung mga nakikita nyo na pwedeng sabihin kay Presidente? Yeah, siguro itong concern natin, no? Tarik dapat ibalik sa 25%. At with that, mga traders, para at least masuporta. Kung sa 10 piso, kasi lugi. At baka huminto sila magtanim. Mas parang So sa tingin mo, kahit papaano ay nakakatugod naman ang ating pamahalaan sa mga magsasaka natin, sir? yeah, yung direction ng ating Pangulo, mga farmers natin, magandang direction. Presyo, hindi pwede mababa sa cost of production. Alin ba maganda, sir? Yung mataas ang bilis. Kasi nung nagtanong ako sa bandang, saan ba kami, Nueva Ecija, sabi nila, pag mataas daw ang presyo ng bilihin, mas kumikita daw sila. Totoo ba yun? Automatic yan na kung mas mataas yung parking price, mas malaki ang kita. Ang sa atin, 7 pesos lang yung palay. Hindi naman
Sir, regarding sinabi ng Presidente na hindi din tayo mag-i-import ng bigas, totoo ba yun? Mas maganda sarili atin na lang kasi kawawa mga magsasaka. Sa tingin mo, kaya ba mag-supply Masustain. ang local products sa ating sambayang Pilipino na hindi na kailangan kumain tayo mga imported? Kaya sa tingin naman natin, Kaya. production natin kaya pa 80% ang consumption. So, pero with this situation, kung bagsak ang presyo ng palay, baka mag-surrender sa pagkin ng COVID. Ano sir, mag-ano sir? Sir, ano po? Yung production natin is 80% ng ating consumption. Nagpapasok ng mga 20% Mm. na bigas. Okay. So, pero sa ngayon, sir, dami mga issue, iba-iba. Pero tayo ba, hindi nakakalimutan? Kasi, alam mo naman, pag may issue, ganun-ganun kagad, tapos, may iwan na yung iba. Pero sa grupo ng Sinag at sa iba pa, okay So, naman sitwasyon natin. Concern natin is smuggle. No? Kung may smuggle na dumadating, or price dapat hindi malugi ang ating mamagsasaka. Yun. So, ibig sabihin, dapat talaga paigtingin yung pag-i-inspeksyon, no? Diba? So, yun yung isa. Pero nakita naman natin, ang dami rin naman nahuhuli, diba? So, higpitan at siguro ko yung tariff din, nagkakaroon din tayo ng problema doon, ano? Oo, sa international din. Ma'am Pe, sa DOC, Sir, wala kang boses, sir. Sir, nawawala yung boses mo. Sir. so far, itong pumasok na bagong DOC sa anti-smuggle. Yun. So, yun lang naman ang babantayan talaga no? Siguro. Meron pa isa? Sir, regarding mga magsasaka, nagreklamo ang mga negosyante bumibili ng palay. Sobrang namang barat. Kawawa mga, meron ba tayong monitoring team ang ating sinak para meron ibang negosyante? Hindi baratin ang ating magsasaka, kawawa naman. Kung may pakamali, dapat i-inform sa gobyerno o punishment. Oo nga. Tama ba ako? Kawawa mga magsasaka, sobrang mura, binabarat ang presyo. Ang ating gobyerno, meron ba monitoring team? Ang problema kasi natin, world market price, from $620, bumaba ng $305. Kaya tayo sa ating Pangulo, noong February, sinabi natin na kailangan ibalik yung tarifa sa 15 to 35. Kasi ang cost ng bigas is 25 pesos. So, yung traders, yung negosyante na traders, titignan. Bibili ba siya ng imported na 25 pesos? Or bibili siya sa magsasaka ng palay? Iko-convert nila sa presyo ng palay, of course, yung 25 pesos na landed, equivalent to 15 pesos na palay landed sa miller. So, ibig sabihin, kung siya ay trader, bibili sa magsasaka, dapat mas mababa sa 15 pesos. So, kasi pipick upin pa nila dun sa farm. So, kung yung dry na pipick up sa mga farmers is 12 pesos, kung pasayot yung fresh harvest, nasa 9 to 10 pesos na lang yan. Kasi yung drying fee is 2 piso. No? Okay. Tapos itra-tracking palit sa miller. So, yun ang pakiusap namin sa NEDA na dapat ibalik yung tariff sa 35% para tumaas naman yung presyo ng import sa 30 pesos na London, at least yung presyo ng palay
pwede mabili na 17 pesos sa mga magsasaka. Yun. So siguro pero ito ba sir, kunyari yung mga panawagan yung ganyan, nababanggit ba yan na alam ng ating pamahalaan? Nalalaman ba nila yung mga problema din ninyo? Yeah, nag-meeting kami ng NEDA, no? Ulat ang Malacanang sa NEDA na dapat pakinggan yung daing ng grupo ng mga katulad nyo. Yes. Nagkaroon kami ng meeting NEDA Laurel, no? Sa DA. Tinatak namin yung problema. So, ang sabi naman nila, pag-aralan nila, itataas yung pero hinintay para natin kailan nila itataas para ibalik yung original 35%. Oo. Oo nga. Baka matagalan, di ba? Kailangan na yung natin. Siguro sir, nasa inyo yung pagkakataon, panawagan natin. Sige, at tayo ay may mga kagrupo din dyan sa iba't bang ahensya. Sige sir, nasa inyo yung pagkakataon. Yeah, inaano natin kay Secretary Balisacan na dapat ibalik na yung tariff from 50% para at least balik presyo ng palay sa 70 pesos. And ang problema kasi ng NFA, ang pondo nila is 5 billion lang. Ang natin mula ngayon, December, aabot na 220 billion. Oo nga. So baka hindi masustain, Wala pang 2% ang pera ng NFA para bumili ng palay. Majority, may problema talaga. So ang sa akin, baka next month, kung kubanin na yung mga iba, dadalhin na lang sa NEDA yung harvest nila para at least makita ng NEDA kung paano problema natin Okay. So with that, siguro ay ipapaabot natin to, Sir, sa kanila, para makasama rin tayo, makatulong din tayo, Okay. Thank you very much. So maraming salamat, Sir Rosendo Zo ng Sinag. Maraming po salamat. Thank And you. God bless po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Bye-bye. Oo. At syempre sabi nga dapat give and take lahat, di ba? Okay. At syempre ngayon magpaalala ka muna, RB. Paalala muna. May weather tayo. Ayaw niya talaga dito. Syempre nga ay ang nakausap po natin kanina ay si Mr. Rosendo So ng Sinag. Ayun nga, sabi nga dapat paghandaan ng lahat-lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 10, 2025. Ngayon, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Mababa naman yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo at wala naman direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At posible rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Ito rin yung nagdadala ng mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Para naman sa update natin dito sa binantayan natin bagyong si Bising na may international name na Danas, ito ay ngayon ay isa na lamang low pressure area dahil na rin sa interaction nito sa kalupaan ng China. Huling namataan ito sa layong 745 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Hindi naman na din natin inaasahan na papasok ulit ito ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng epekto sa anumang parte ng ating bansa.
Ngayon, meron din tayong panahon.gov.ph. Kung makikita natin, meron tayong mga warning alerts dito sa gilid at ito yung pwede nating i-check para sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory, rainfall advisory at mga heavy rainfall advisory. Nakakompile po dito lahat ng mga nilalabas ng ating mga PRSTs. Kung makikita natin, meron tayong NCR PRST, Visayas PRST at Southern Luzon PRST. I-check din natin itong panahon.gov.ph dahil pwede din natin i-check yung mga magiging forecast natin sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy yung epekto nitong southwest monsoon at magdadala pa rin ng mga pag-ulan. Asahan natin yung mga pabugso-bugso ng pag-ulan, moderate to heavy rains, lalo na dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makikita natin yung eastern section ng ating bansa, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin, dulot ng southwest monsoon, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 28 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Tugigaraw, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius, Baguio 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, pati na rin dito sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm at Soxargen, makakaranas din tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. At ganun din, kung makikita natin sa eastern section ng Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw at sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. At paalala na rin po sa ating mga kababayan dahil sa mga sunod-sunod na nararanasan natin mga pag-ulan, saturated na rin po ang ating mga kalupaan. So mataas na rin po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa, pati na rin ng mga pagbaha. So ingat na lang din po sa ating mga kababayan at ugaliin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa sa mga nilalabas din nating update tungkol sa ating panahon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:33 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:30 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At bisitahin din natin yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas nating mga thunderstorm advisory, heavy rainfall advisory at mga rainfall advisory. Janelle Dominguez po, magandang umaga. Okay, balik tayo sa ating programa. Andito naman po tayo sa ating Chinoy Public Service at siyempre kasama pa rin natin, walang iba kundi si Chinoy. Kahapon ho, nakaroon tayo ng coverage ang spokesman ng Coast Guard, si Tariela. Anong position niya? Spokesman ng Coast Guard. Spokesperson ng Coast Guard. Tingnan nga natin kung ano yung sinabi. Is yung IRR for law enforcers like the Coast Guard, PNP, Bureau of Customs, Immigration, Quarantine, much for your understanding kung ano ang mga zones na pwede natin i-conduct ng CIQS, law enforcement, and other customs, immigration, quarantine, border patrol. So, yung lacking pangalan. Yung IRR. Yes, the IRR. And, for both laws. Yes, for both. Ang iba, the last time we had Senator Tolentino, it has to be delivered before an international body so that we will put on notice the international body that we have this kind of things to protect our kids on the movies. Ano po ba latest update na nag-listen? Honestly, I don't have details yet as to how we are reaching out to the international body for them to recognize that yung ating maritime zones act and archipelagic. I think the Department of Foreign Affairs
is the right agency to ask the things again to comply with that. So aside from the Coast Guard and the Philippine Navy, just, if I'm not mistaken, 2 weeks ago, the Chinese Coast Guard and militia are attacking the PFAR. The PFAR research goals and other... Well, nangyari ito ma'am sa Baho de Masinloc. Oo. Kung saan ang ating mga PFAR sa mga mines were subjected to water contamination. Yeah. Hindi naman sila affected sa war best, di ba? Yes, of the Chinese Coast Guard. It just goes to show na ang Chinese government, they are there to be consistent with their own objective, that is to violate the international law, endanger the safety of ordinary people, and do not respect our sovereign rights. Yes. And they are still insisting na yung 200 easy natin does not apply to them because it's still within their There is kanilang 9-line. Yes. And kaya nga pala na imbitahan kita because we are now observing the anniversary of our hate ruling. Yes. And what activities are you preparing for this hate ruling, which unfortunately we were not able to capitalize on? Then, Only Duterte kasi pumasok yun eh. pero ngayon ma'am, After 2016, July 2016. yes. Then, we were not able to leverage them. But of course, under this administration, under President Bongbong Marcos, we have high regards sa impact ng 2016 award. Simula pumasok ang administrasyon na ito, mas mataas ng bilang ng mga bansa ang sumusuporta sa arbitral award na ito. And this arbitral award is, kung mapapansin mo ba, sa lahat ng press statements natin, we're not just mentioning the close, we are also highlighting the 2016 arbitral award as our basis to call out the illegal presence of the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Division. Obviously, it's not working. Na despite we call them out, and the next thing that we will be hearing from the statements of the foreign community, New Zealand, US, Japan, Korea, ang ginagawa ng Chinese Embassy, inaaway lang yung Japanese Embassy, inaaway lang yung US Ambassador. Ibig sabihin mo, it's working. Di ba? Kasi kung it's not working, edi sana hayahay na lang si Chinese Ambassador without exerting so much. Why does Ambassador Wang Sulian has that impunity to quarrel among his fellow ambassadors na dapat tayo ang nagpo-call out sa kanya attention? Because only now that we were able to call him out, kasi dito siya, lalo-lalo pag nagtatawag siya, nasa video daw siya. I don't think that Ambassador Wang Sulian is doing this on his own. Basically, it's just taking orders from the capital, Beijing, the People's Republic of China. So, ibig sabihin, yan talaga ang behavior ng Chinese government. Ang away, ikunin at sumilat na violation nila. And do not adhere to the international law. At kapag may magsasalita that is contrary to their own views, na alam naman natin illegal, they would bully their way around to silence other states. As I've asked you, ano po ba ang special activities line up for that arbitral ruling anniversary? Well, of course, you know, SWAT base, Sir Dindo Mati, and Sir Dindo has an activity this coming Friday. Maraming ambassadors ang magsasalita dito, expressing their support and recognition of the power of the 2016 arbitral award. Saan po gagawin yan? Para makabera natin. Kasama din ako dyan. Manila Polo Club. Oo. Advertise na natin, what time? It will start at 9 a.m. Magsasalita mo ng mga ambassadors. So that will be the first part. And then there is lunch muna. And then it will resume at 1 p.m. Yung sa 1 p.m. naman, magsasalita na dito. Magsasalita ako dito together with Admiral Trinidad. For the 15th Navy. Yes, and of course, Colonel Capolupa and some other people.
yung current national task force of the WPS, si Diyan. yung national NMC. Ang Centino. Actually, si Secretary Centino is the presidential advisor for Maritime Affairs. And he chairs that body. No, the one that chairs the National Maritime Council is the executive chair. Co-chair na kami o vice chairman na siya. Kaya dati na nakakanan natin eh. Meron pang mother committee na nawala na ba yung National Task Force ng WPS? Tapos meron pa yung Coast Guard is part of the NPA. And also, you are also National Maritime Centino. No. Why? Ang NMC, ang nag-represent sa amin doon, is the Department of Transportation. Okay. But for the Are you attached with the DOTR? yes. Kala ko PNP Maritime. Ayun, okay. So, speaking of the DOTR, your new secretary is so much into action. What specific concrete actions have you taken for the benefit of Coast Guard to bolster your capacity, your force building? Well, si Secretary Benz, ang usapan nila ni Commandant at the is anything that we can think of to develop our capability, whether acquisition of Coast Guard vessels, aircraft, or even facility development, supportahan daw ng Secretary. That's how supportive our Secretary is when it comes to modernization of the Philippines. As I said earlier, they lip service siya without seeing the concrete support. Meron naman. May mga concrete engagement with. We tend to procure, to import, or get it from the existing defense article from the US, ODA from Japan. Why are we not having our capability to build our own ships? Well, for example, ma'am, the French government, ang contract natin dyan is for them to provide 40 patrol ships. Okay. Ang naging arrangement natin dyan, 20 will be constructed in France, and 20 will be constructed here in the Philippines. Is it already taking place? Yeah, this was already signed. But of course, unahin muna yung sa kanila. The objective of that setup is one, for the transfer of technology. Second is also to support the local shipbuilding. Yeah. Para meron karoon tayo ng mga shipbuilding in the Saan city. gagawin yan? Shipbuilding sa Pilipinas. I'm not really sure whether it's in Cebu. Yeah, kasi doon, alam ko may sa Cebu meron. So we are also thinking with that kind of strategy for us to have a spillover of the technology and the alam nyo, anong kailangan yung may lalagay yun in the sir. So how much is this package, total package? I don't have the figure. Is it already taking it, being implemented already? Yes, please already. So ano timeline na yun? Hopefully by 2026, we can have initial delivery of the first Coast Guard vessels will be coming from France. And then sa Japan naman, the 97-meter vessels, ito yung malalaki. How big? 97-meter vessels. Ito yung pinakamalaki natin ba? So we have two of those, itong Teresa Magbanua and Machora. So under this administration, President Marcos supported the acquisition of 5 more 97-meter vessels from Japan. It will be delivered, the first one, hopefully by 2027. 2027. Yes. So ODA yun or what? Yes, ODA yun. Okay. And so today, you are operating with the present capacity. Hindi ko talaga sa'yo. Ang capacity na rin ng Coast Guard. Well, kasagot ko naman yan, ma'am. No? Meron tayong dalawang 97-meter vessel. These are the biggest Coast Guard vessels that we have. Going all around the archipelago. Yes. But we are prioritizing West Philippines. So the two 97-meter vessels, ang deployment talaga niyan lagi mabis sa West Philippines Sea. We also have one 83-meter vessel na malaki na nanggaling sa France. It covers Visayas area naman. It's purely intended for other Coast Guard functions besides from patrolling the West Philippines. We also have the 44-meter vessels. Ito talaga yung muscle boats natin.
alam ng ating mga media friends kung dyan sila nai-embed. They already have experience right in Ano some... ginagawa niya? Ito rin mga ginagamit natin para mag-patrolya sa West Bay. I thought humanitarian rescue. Well, we also do that. Kapag Mabilis na pag 44 meter. Mabilis na. Pero is it armed? Tama lang. Depende lang. I mean, our personnel. Kasi ang Japan, of course, they have constitutional limitations. Yes, wala pala. So, ang mga Coast Guard does na to, just a platform. It's for us to install Civil defense. mga armaments. Speaking of civil defense, you are now also involved in the civil defense of mga typhoon, drone, landslide areas of the country. So, diffused ngayon ng PCG personnel all over the Philippines, especially those sa typhoon, potential typhoon path. How are you coping? How many Coast Guard personnel? Ang Coast Guard personnel natin ngayon, ma'am, is already 35,000 plus. Okay. Our actual number of personnel is even bigger than the Navy now. Talaga? Ilan ang babae doon? Hindi ko alam, ma'am. But I think it's more than 20%. Okay. Pero yung sa dedicated sa WPS, Those more dedicated sa WPS, there's also a large number. Kasi yung ginagawa namin, ma'am, that's what the Commandant always wanted. Yung female land officer and female officer. Okay, Sila yung gumagamit ng radio channel. Radio challenge. Kasi sabi ko nga, mag-aral sila ng Mandarin. Masak sila. Hindi sa English, kahit yung Mandarin yung di ba kinagkakagakit na gano'n. Si Pipi nga nagsasalita ng Mandarin eh. Si Pipi Sara. Oo. Magsalita ito din yung mga weekend Mandarin para maganda. Instruction natin, ma'am. Kaya Tagalog. I don't think na ang mga Chinese Coast Guard walang nakakaintindi sa kanila ng sinasabi natin. Ang English. Di ba? And Maniwala ko mo hindi. whether what language, hindi they will refuse to understand Yes, it. that's actually the point. Whether we will use Ilonggo, Bisaya, Hindi pa kasang lang. I think may AI capability na yan mo yan. They can translate it. But the point is, kahit anong dialect at language ang sabihin natin sa video, they will still refuse to adhere kung ano man ang direction natin sa Merong ano kanina, yung wala ka pa, sabi, nagpasiya kanina sa CMA7. Sino? Siya. Yung tanong namin daw sa iyo, yung POV ng Japan sa paghahanap ng mga bangkay sa Taanli. Hindi ko alam ka mami sa bangkay. Pang West Philippines sila nga po. Kaya sabi namin, tatry namin ng lahat. Kasi, Sa West Philippines sila nga po. magiganda tayo ng POV deep diving equipment sa Japan. Baka yung form sa deep diving equipment na papayram ng Japan. Salamat. Pang West Philippines sila nga po. Hindi ko offer yan mga yung maghanap sila sa buhay. So, on that note, I'm opening the question to you. Please identify yourself before you ask questions. Patrick. Sir, good morning po. Kay ma'am po, good morning. Sir, kasi may 6 na Apokuma class destroyer Escort na export po yung Japan. And as per Defense Secretary Kibotyo doon, hindi kagad ito tatanggapin. Kasi nga, kailangan pa kasi kailangan pa pag-aralan kung magiging akma yun sa sistema o yung fleet po ng Philippine Navy. Just in case lang po, sir, na hindi nga ito mag-fit sa Navy, ang Coast Guard po willing tanggapin itong mga barko mula po sa Japan. Hello, Patrick. Napaka-tricky ng question mo. Kasi ang isang tanong dyan is, even before we respond, tatanggapin natin. Ang tanong dyan is, will the Japanese government also give that to the Coast Guard? Kasi mas sensitive pa ang Japan pagdating sa defense articles at saka sa Coast Guard equipment. Kapag pinag-usapan ng defense for the Japanese government, they will really stick it out to the defense department.
So, hindi siguro makukonsider ang Coast Guard as an alternative to receive those 6 destroyer retired vessels ng Japanese Maritime Zone. Hi sir, good morning. On the arbitral ruling, 9 years since the arbitral ruling, what has changed at sea from the PCG's perspective? Well, para sa akin, ang pinakamalaking naging significant impact ng arbitral award right now is that more countries are supporting our fight in domestic peace, especially under this administration. Meaning, they recognize the 2016 arbitral award. Basically, pinasura ang 9-9 ng People's Republic. Ibig sabihin, any countries who would say that they are standing side by side supporting the Philippine government, kinikilala nila ang 2016 arbitral. And for me, that's the biggest achievement and impact of the arbitral award. For the international community to believe that the 2016 arbitral award is actually the realization of the rules-based order, that it is actually a product of international law. And all countries who supports that rules-based order should also support our fight with the West Philippines. Ma'am, can I follow up? Sige lang. Obviously, you mentioned on Friday, meron tayong conference practice. So how will PCG naman, sir, mark the anniversary of the arbitral ruling operationally? If you can share, meron po bang mga symbolic goals or missions na pinatay? If meron man po. Regarding the intention of the Commandant, ayaw kong i-preempt. I think the Commandant has something in mind how we can be able to celebrate itong arbitral ruling. Yung suggestion ako, magparin kayo ng water cannon para kung ayun, one side sa water cannon pa rin kayo doon. So it's up to the Commandant, the Coast Guard leadership as to how we will celebrate the 2016. Di ba yung water cannon, yung fantasy naman pinakuha yun, Yes. no? Balik yung parang yung symbolic na balik yung sis atwe. Suggest ko. Maganda nga yung yun. Yun? Morning po, Commodore. May mga nagbalutang po dati, no? May mga pinagtanong arbitration case versus China when it comes to environmental damages daw. Due to reclamation, island building activities in China. May balita po ba kung tuloy po ba ito or the process pa na mag-aaral din na? Destruction of the reef, di ba? I think this was mentioned last year. Pinanggit ito ng Department of Justice. And so this time, I think these are still being considered at hanggang ngayon ay pinag-aaral. Kailangan ba Philippine government mag-take up nito kasi not individual, private? Kapag yung mga UP nag-study na ng reef natin, di ba? Kaya naging study na ba ng mga UPMS? Di ba sila inattack na ng Chinese chopper na... Hindi ma'am. Ano yun? Hindi po UPMS na yun. Hindi ba ba? These are marine scientists from Palawan. Palawan Council for Sustainable. Ano pa kayo? Si Bianca daw ma'am. Okay, diyan ka. Kasi sino ko sa live yung makita. Morning po. Sir, any updates lang man sir sa ginawang environmental damage assessment sa Pag-asa Reef 1? Kung recall no, na earlier last month, sumadsad na yung isang Chinese maritime militia vessel. Yes, the Palawan Council for Sustainable Development, the CCSD, already came up with the result ng evaluation nila. But it is yet to be presented sa NTFWPS. And from there, I think that's the time that they can come up with actions and whether it will be publicized and shared with the people.
kahit nasa akin biyags, pero mas gusto ko to give respect sa PCSD. Since they're the ones who did the study, they should be the one to share to the media and to explain ano ang mga significant findings na ginawa nila out of that survey. Sir, kamusta yung monitoring naman natin sa mga features in the West Philippine Sea, for example, sa Rosalie? Kasi last month po, di ba, merong swarming doon ng mga maritime militia vessels. Kamusta po ngayon, especially with the unpredictable weather we have? Well, dahil sa, sabi ko nga kanina, no, dahil sa sobrang pangit na panahon sa West Philippine Sea, even the Chinese maritime militia that are swarming in those areas have significantly decreased. Wala nang ganun marami ng swarming sa Luzon and also in Hasa-Hasa. While you are busy in the West Philippines Island. Okay. Nasisilaw pa kayo. Employer ka pa ba? No, sir. Nagagaling na sa US, di ba? Sir, I have numbers. Okay. Thank you. Thank you. Bakit nag-click siya? Ano? May have the numbers, sir, kung ilan yung nabawas ko. I don't have the numbers right now, but it's significantly decreased. I think sa Hasa-Hasa show nga, wala nang Chinese maritime. Sa may hasa? Hasa-Hasa show or half moon show, ang nasing distance ko between 50 to 60 nautical miles off the coast of Rizal, Palawan. Napakalaki. Thank you, sir. O nga pala, nakalimutan kita itanong, kamusta na yung cyber case mo? Ilan ba yung pinakis mo doon? Siya nyo naman, si SAS, Lugando SAS. Siya lang. Siya lang mag-isa. Ano ba yung offense na nakulis na sa'yo? Actually ma'am, yung cyber libel ko, tatlong grounds lang naman yung pinufollow ko. Yung una, yung sinabi niya pumunta ako sa bahay ni speaker. Yung bagong money. Bagong money. Secondly, meron akong talent fee na $4 million pa rin. Wow, peso? Dollars. Saan galing yun? Sa US Embassy daw. And then pangatlo, ano daw, Project Atlantis, ang mga Amerikano, tapos ako daw yung nag-execute mo. So, yan yung mga ano. Executioner? Oo. So, dahil dyan ma'am, parang Saan pinay yung cyber libel? Manila Prosecutor's Office. Parang kasi sa akin ma'am, it's about time na dapat patulan natin kung na-release yung maling information. Kasi, it's about time na patulan natin itong mga ganitong maling information. Kasi, mataas yung number ng followers niya in different social media platforms. Ngayon, kung ahayaan natin magkaroon siya ng ganyang kalayaan lang without accountability, maaaring mas-sway mo yung mga Pilipino eh. Mapaniwala mo na, kaya pala ginagawa ni Commodore Taquiel is may $4 million sa US plus 3 black bags pa ni speaker na puno ng pera. Diba? Parang instead of the Filipino people na ma-appreciate tayo for us to appeal their sense of patriotism, ang isipin nila, the government, especially me, being on the front line pagdating sa transparency efforts natin, ay binayaran na. So nawawalan tayo ng credibility, ng tiwala ang mga kababayan na. Secondly, para sa akin, it's about time that we should put an end pagdating sa misinformation and fake news sa social media platforms. Masyado na silang nasanay na porque taga-gobyerno ka, ang argument nila lagi, you should not be on one skin. So, ang tayo naman, hinayaan natin silang magkaganyan na even without context, even without, pure lies, and then they can get away with it. Iniisip tuloy Ayan, wala pala akong sound. Okay, nandito naman tayo sa ating programa. Kain na sa RB.
Mama, sakit naman tiyan. Okay, at nagpapasalamat tayo sa grupo, lalo na kay spokesperson Tariela. Ariel. At Okay. saka si Rosendo Zo. Carla. Yan ang tumulong sa akin. Saka si... Carla? Yung 8 ni... Aid. Oo. Ni? Ni Tariela. Okay. Thank you very much, ha? Okay, at syempre sabi nga, tuloy pa rin ang laban, di ba? Oo. At walang susuko, ganun ba yun? Laban. Pero laban lang ito ng pagkaano yung Wag lang sa gera. sa tama, hindi tayo sa gera. Sabi nga, Wala tayo laban. oo. At dapat sa tama lang tayo, di ba? Magano kasi, okay, ito ang Unicorn Trend Nicodemus, nagpapasalamat po sa inyo. And of course, Chinoy Public Service. Pasalamatan natin ang ating NBI Director, si Santiago, at ang PNP Chief, kalimutan ko na, sino ba yung PNP Chief? Si Tore, yan. Thank you very much. See you on Thursday. Tuesday pala. para Sorry. naman lasing Oo nga. Thank you very much. Sana supportahan Kakampi Online. Chinoy Public Service. Thank you very much. Okay, maraming